Dragon Racing Lake. Naglakad si Leroy sa tabi ng dagat kasama ang kanyang mga alagad na sumusunod sa likuran habang hinihila nila si Daryl walang malay na katawan kasama bago nadapa si Jen sandali pa. Tumawa si Leroy at sinabing, Jen, nasaan ang Abyss Mother Serendipity? Sabihin mo sa kanya na nakuha ko si Daryl. Sumulyap si Jen kay Daryl at agad na natuwa. Kunlun Secmaster ay tunay na maaasahan. Talagang ginawa niya ang sinabi niya at dinakip si Daryl. Tahimik na pinuri ni Jen. Sumagot si Jen, Secmaster Henderson, ang aking Panginoon ay nagsasaka pa rin sa kanyang silid. Aabuti ng halos 1 oras bago siya matapos. O CJ. Sambit ni Leroy habang tumatango ang ulo. Siya pagkatapos ay iniutos ang mga alagad sa likod niya, Go, I lock. Daryl up sa basement. Hayaan ang Abyss Mother Serendipity na personal na makitungo sa kanya sa sandaling siya ay natapos ang kanyang paglilinang. Guro, mabilis na sagot ng mga alagad habang nagkakagalit upang dalhin si Daryl at ikulong sa silong. Makalipas ang kalahating oras, bumuo ulit ng malay si Daryl. Naramdaman ni Daryl na sumasakit ang buong katawan niya sa pagdilat niya ng kanyang mga mata. Motherfucker, this idiotic Leroy is too brutal, naisip ni Daryl. Sinubukan ni Daryl na tumayo ngunit napagtanto ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na nakatali. Walang paraan para gumalaw siya. Tumingin si Daryl sa paligid at napansin na nasa isang malamig siya at basang basement na walang mga bintana. Nagkaroon isang solong pintuan lamang ng metal na kumokonekta sa silid sa mundo sa labas. Ang puso ni Daryl ay nalungkot nang maalala niya si Leroy na binanggit na inangkin niya si Daryl para sa Abyss Mother Serendipity. Imposibleng makatakas si Daryl sa kamatayan kapag nandito na siya. Ano ang gagawin ni Daryl? Sabik na sabik siya sa kanyang ulo na natakpan ng pawis. Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang napakagaan na mga yapak na nagmula sa labas ng pintuan. Creak. Makalipas ang ilang segundo, isang maliit na puwang ang tahimik na bumukas sa pintuang metal at isang payat na figura ang pumasok sa room. Nararamdaman ni Daryl na walang pag-asa habang akala niya ay ang Abyss Mother Serendipity ang pumasok. Gayunpaman, agad siyang nagulat at kinilig sa pagtingin ng malapit. Si Yvonne yun. Si Yvonne talaga. Sa maghapon, narinig niya na nais ng Kunlun Secmaster na kunin si Daryl, kaya't naghihintay siya sa Dragon Racing Lake sa buong oras. Natuwa si Daryl sa sandaling nakita niya si Yvonne. Hindi ko kailanman inaasahan na makikilala niya si Yvonne, matapos na nakatali sa isang kakilakilabot na lugar. Bagaman matagal na silang hindi nagkita, si Yvonne ay nakakaakit din tulad ng dati. Gayunpaman, nawalan siya ng maraming timbang at mukhang nakakaawa. Yvonne, anong ginagawa mo dito? Kaya ni Daryl hindi makatulong ngunit magtanong. Huwag ka nang magtanong ngayon. Balisa si Yvonne at mabilis na naglakad papunta kay Daryl bago hubaran ang mga lubid. Ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng isang masakit na ekspresyon habang mahina niyang tinanong, Daryl, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hinawakan ni Yvonne ang kanyang mga kamay sa mukha ni Daryl habang sinusubukang suriin kung siya ay nasugatan habang nagsasalita ito. Yvonne, okay lang ako, Lee. Nakaramdam ng bukol sa lalamunan si Daryl habang pinipigilan ang luha niya. Ang payat talaga ni Yvonne ngayon. Paano siya mawala ng sobrang timbang, si Heaven lang ang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan niya sa oras na ito. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Yvonne na itapon ang sarili sa mga braso ni Daryl at sumigaw, akala ko hindi na kita makikita ulit miss na kita. Inisip ni Yvonne si Daryl araw at gabi, inaasahan na magiging makita siya ulit. Ang pagnanasa na pinananatili niya sa loob ay naging luha sa sandaling makita siya. Sige, niyakap siya ni Daryl nang mahigpit ng makonsensya siya. Gayunpaman, tumindi ang sigaw ni Yvonne na hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Nasaan ka ba sa mga araw na ito? Bakit hindi mo ako nakontak? Ikaw ba know how much I miss you? Miss na kita. Bumuo ng kamao si Yvonne at marahang tinamaan ang dibdib ni Daryl. Hindi ako makakain o makatulog sa mga nakaraang araw. Maiisip lang kita ng ako, ngunit hindi kita nakita. Alam mo ba ang lahat ng ito? Masisiyahan ako kahit na nagpadala ka ng isang mensahe na nagsasabi lamang sa akin kung kumusta ka.
Ngunit hindi mo man lang ako pinadalhan ng isang mensahe. Ayoko sa iyo. I hate you so much, Daryl. Daryl, nakaramdam ng napakalawak na pagkakasala nang marinig ang mga salita ni Yvonne. Humihingi ako ng paumanhin. Pinahid ni Daryl ang luha sa mukha ni Yvonne na masakit ang puso. Yvonne, mali ako. Ito ay ang lahat ng kasalanan aking. Pipi ako na baboy kaya huwag magalit kay Antulala tulad ko. Huwag kang magagalit, okay? Pagkatapos ay hinugot ni Daryl ang isang mukha ng baboy at humimas. Ang mga luha ni Yvonne ay naging halakhak mula sa kilos ni Daryl nang marahan niyang tinamaan ulit ito sa dibdib. Sige, hindi na ako galit. Tumayo ka, kailangan nating umalis ka agad sa lugar na ito bago mapansin ng mga alagad ng Kunlun ang iyong pagkawala. Tumango si Daryl sa kanyang ulo at kinuyom ang mga kamao. Bilang Kunlun Setmaster, hindi ako makapaniwala na itataas ng mga kamay ni Leroy laban sa akin. Hindi ko man siya nasaktan. Nabanggit din ng cult mistress na si Leroy ay naging taglay ng New World. Ang ganoong of King Vilefeller. Galit na saway ni Daryl kay Leroy sa kanyang isip bago umalis sa silong. Hawak ni Daryl ang kamay ni Yvonne at mabilis na pinatakbo ang sabay labas nila. Ang lugar sa paligid ng Dragon Racing Lake ay napakalaki at tatagal ng halos kalahating oras upang umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, biglang huminto si Daryl habang nagsisimula na lang silang tumakbo. Naramdaman niya ang isang malakas na alon ng panloob na enerhiya na dumadaloy sa hangin at likas na tumingin sa harap bago siya agad na matakot. Nakita ni Daryl ang isang lalaking tahimik na nakatayo at hinaharangan ang daanan pasulong hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Ang lalaki ay nakasuot ng balabal at nakatayo roon na parang bundok. Ito ay ang Kunlun Setmaster, Leroy. Si Leroy ay nililinang ang madilim na paraan sa isang kalapit na silid at may pambihirang pandinig mula sa pagiging level 3 Martial Saint. Nakarinig ng kakaibang ingay si Leroy nang makatakas si Daryl mula sa silong, kaya't dumating siya upang siya satin. Tieke. Wow, Daryl. Hindi ako makapaniwala na isa sa palaran ng isang tao ang kanilang buhay upang makatipid ng basura tulad mo. Nakangisi na sabi ni Leroy. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay sapat na upang bigyan Daryl goosebumps. Ito na. Ito na ang wakas. May pagtakas ngayon. Masigla ang isipan ni Daryl, ngunit tumanggi siyang magbigay at humakbang muna bago pagalitan. Leroy, wala akong makipag-away sa iyo, kaya bakit mo ako nahuli? Ikaw. Tinawagan ako hamak na tao, ngunit bakit hindi mo tanungin ang inyong sarili kung sino ang ang tunay na kapa? Hindi makapaniwala sa kakulangan ng New World King na magkakaroon ng lakas ng loob na tumawag sa ibang tao na isang basura, naisip ni Daryl. Hindi umimik si Leroy at simpleng gumisi. Siya kaagad rushed papunta sa Daryl kasama ang kanyang kamao nakabuka sa susunod na sandali. Ang bilis niya talaga. Ang isang suntok sa level 3 na Martial Saint ay talagang mabilis. Hindi makaiwas si Daryl laban sa mga ganitong bilis. Si Daryl ay isang level 1 Martial Marquis lamang. Mayroong isang malaking pagkakaiba sa antas sa pagitan nila ni Leroy. Si Daryl ay nagkaroon lamang ng sapat na oras upang itaas ang kanyang braso at protektahan ang kanyang dibdib. Bam! Ang suntok ni Leroy ay napunta sa braso ni Daryl at nakagawa ng isang malakas na tunog bago siya ilunsad. Lumipad siya ng mahigit 100 metro at nagsuka ng subo ng dugo. Daryl! Ang boses ni Yvonne ay agad na namamaos habang mabilis na tumakbo kay Daryl at lumuhod sa harapan niya na may maluha na mata. Daryl, kumusta ka di? Mabuti na ako di. Mumisi si Daryl ng dumura sa isa pang subo ng dugo. Tieke, swerte mo talaga sa isang basura, sabi ni Leroy habang nakatayo siya doon at sinuri si Yvonne bago siya tumango at nagpatuloy, ang babaeng ito ay medyo, sobrang sama hindi mo na siya masisiyahan. Patay ka sa pagsubok na makatakas. Mabilis na lumipad si Leroy patungo kay Daryl kaagad matapos ang kanyang mga salita at handa siyang hampasin siya ulit ng kanyang palad. Agad na kinilabutan si Daryl mula sa pagkakita ng palad ni Leroy na papalapit at naramdaman na walang pag-asa. Napakabilis ni Leroy at walang paraan para mapigilan ni Daryl ang kanyang atake. Hindi.
Desperadong sigaw ni Yvonne. Si Daryl ay naghirap na ng husto sa suntok ni Leroy at kung siya ay masaktan muli ng kanyang palad, ang buhay ni Daryl ay talagang mawawala. Sa sandaling iyon, hindi malinaw kung ano ang pumasok sa isip ni Yvonne, ngunit mahigpit niyang niyakap si Daryl at biglang hinarang ang pag-atake ni Leroy para kay Daryl. Bam! Tumama ang palad ni Leroy sa likuran ni Yvonne. Ang katawan ni Yvonne ay nahulog sa unahan dahil sa lakas at napunta sa mga braso ni Daryl habang nagsusuka siya ng isang bibig ng dugo. Yvonne! Sumisigaw si Daryl na parang baliw at tuluyan ng nasira. Ginamit ni Yvonne ang natitirang lakas at bulalaskay. Daryl, tumakbo, mabilis na tumakbo. Patakbo? Wala sa inyo ang pupunta kahit saan. Malamig na sabi ni Leroy habang muli siyang lumilipad patungo sa kanila gamit ang nakakakuyang kamao. Patakbo. Daryl, tumakbo ka. Desperadong sigaw ni Yvonne at naubos ang kanyang lakas upang itulak si Daryl palayo. Gayunpaman, lumapag si Leroy sa tabi ni Yvonne at sinunggaban siya. Tiyafe, gusto mong isave ang basurang Daryl na iyon? Ang kanang kamay ni Leroy ay nakabalot ng mahigpit sa liig ni Yvonne na may malaswang tingin sa mga mata. Kung sakali mamamatay ka rin. Hindi ko natanggap ang lakas ng espiritu ng isang babae ngayon. Huwag isipin kung gagawin ko at dahil inaalok mo ang iyong sarili. Pinagkalat ni Leroy ang kanyang ikawalo at agad na hinawakan ang ulo ni Yvonne. Natigilan si Yvonne at naramdaman ang buong lakas ng kanyang katawan na mabilis na pinatuyo bago siya makapag-react. Yvonne! Agad na umungal si Daryl na parang baliw. Naramdaman ni Yvonne ang lakas ng kanyang katawan na tuluyang naubos sa isang kisap mata habang ang kanyang magandang mukha ay agad na namumutla habang nanghina ang kanyang katawan at tuluyang gumuho sa lupa. Yvonne! Namula ang mga mata ni Daryl nang makita ang nangyari. Nabanggit ni Monica na ang isang babae na pinatuyo ang kanyang lakas ay hindi mabubuhay isang araw. Nagblangko ang isip ni Daryl habang napuno siya ng galit. Leroy! Papatayin kita. Nawala ni Daryl ang lahat ng pangangatuwiran at biglang lumitaw sa kanyang kamay ang blood-drinking sword na sinabayan ng isang malakas na ingay. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Leroy. Naramdaman niya ang kanyang panloob na tumataas na enerhiya matapos ang pagsipsip ng espiritu ni Yvonne. Siya! Akma na siyang aakyat sa ranggo ng level 4 Martial Saint. Ang madilim na paraan ay talagang isang kapansin-pansin na pamamaraan. Napaisip si Leroy habang nakayakap. Naupo si Leroy na naka-cross-leg sa lupa at nagsimulang maglinang bilang paghahanda sa kanyang pag-akyat sa level 4 Martial Saint. Hindi man lang siya nag-abala kay Daryl nang makita niya na ang Abyss Mother Serendipity ay nagmamadali patungo sa kanya. Ang Abyss Mother Serendipity ay natural na titigil kay Daryl. Mamatay ka, Daryl. Abyss Mother Serendipity talaga na galit na sigaw habang inaabot ang kanyang palad upang hampasin si Daryl. Si Daryl ay hindi natakot at sa halip ay inabot ang kanyang sariling mga kamay at kontra sa pag-atake. Bam! Pareho silang napabalikwas ng ilang hakbang habang nagkalaban ang kanilang mga palad. Napakunot ang kilay ni Abyss Mother Serendipity at sinabi kay Daryl, Level 1 Martial. Marquis ka na ngayon? Akala ko pipilipit ka pagkatapos kong mawala sa iyo ang iyong kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na sa halip ay umakyat ka upang maging isang Martial Marquis. Napangisi si Daryl ng kanyang mga ngipin habang masidhing nakatingin sa Abyss Mother Serendipity nang hindi sinasabi ng isang salita gamit ang kanyang ganap na namumulang mga mata. Yvonne! Naluluha si Daryl habang binubuhat niya si Yvonne. Sa sandaling iyon, si Yvonne ay maputla tulad ng isang aswang na ang kanyang buong katawan ay napakahina. Siya ay tila labis na mahina pagkatapos ng pag-ubos ng kanyang lakas na espiritu at halata na hindi siya makakaligtas ng mas matagal. Manatili ka rito. Ang Abyss Ina Serendipity ay nais na maghabol, ngunit siya ay masyadong mabagal dahil nawala na si Daryl sa kadiliman ng gabi. Sigh! Nakatakas ulit si Daryl. Ang Abyss Mother Serendipity ay hindi nagustuhan at nagpalabas ng buntong hininga bago binago ang kanyang tingin kay Leroy. Sa sandaling iyon, natanggap lamang ni Leroy ang espiritu ni Yvonne at naghahanda para sa pag-akyat sa antas ng Martial Saint. Abyss Ina Serendipity na nakatitig kay Leroy na may sorpresa.
Si Secmaster Henderson ay isang tunay na henyo sa militar. Nagawa niyang umakyat mula sa Level 1 Marshal Saint sa isang Level 4 Marshal Saint sa loob lamang ng ilang araw. Iniisip niya. Samantala, hinawakan ni Daryl si Yvonne habang tumatakbo siya ng mas mabilis hanggat makakaya niya. Hindi pa umuulan ng kalahating buwan sa Donghai City, ngunit ngayon ay biglang nagsimulang sumugod. Ang mabagyo na panahon ay nagkataon na tumugma sa galit ni Daryl. Yvonne, please hang on, halos umabot na kami ng ang syudad. Halos sa ospital, bitin. Desperadong bulalas ni Daryl kay Yvonne habang ang buong katawan niya ay nabasa ng ulan. Nasa kritikal na kalagayan si Yvonne, ngunit tinaas pa rin niya ang kanyang kamay at marahang hinimas ang mukha ni Daryl. Daryl, hindi ko akalain na magugustuhan ko ang isang tao sa buhay ko. Ang boses ni Yvonne ay malambot at mahina habang nagpatuloy, ang aking pinakamalaking hangarin ay makasama ka, na mabuksan ang aking mga mata at makita ka araw-araw, ngunit ang hiling na ito ay hindi matutupad, pupunta ako ngayon. Ang sakit ng luha sa puso ni Daryl. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Yvonne, tigilan mo na nagsasalita ng kalokohan. Mahinang tumawa si Yvonne. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Hindi mabubuhay ng mas matagal ang isa, nararamdaman ko ito. Nasaktan si Daryl nang marinig ang kanyang mga salita. Siya tahimik gritted kanyang mga ngipin bilang siya desperately bumangga sa Yvonne sa kanyang mga armas. Donghai City First Hospital. Gabi na ng kaunti lamang ang mga doktor at pasyente sa ospital. Bang! Pumunta si Daryl sa emergency department at sinipa buksan ang pinto. Si Shelly. Kunin mo ako, Shelly. Mabilis! Bulalas ni Daryl. Para sa mga update at higit pang mga nobela. Malakas na malapit na siyang masira. Mayroong ilang mga narsa. Kagawaran ng emerhensya na kilala si Daryl. Kahit na, hindi sila naglakas, loob na magsalita nang makita nila si Yvonne sa kanyang mga braso at agad na tinawag si Shelly. Nagkataon, nagtatrabaho si Shelly sa night shift. Ngayong gabi at mabilis siyang umalis sa kanyang opisina, kasama ang kanyang puting Amerikana nang marinig ang pagdating ni Daryl. Dali-daling naglakad si Shelly sa pasilyo ng kagawaran ng emerhensya at nang makita niya ang nalubog na Daryl, hindi niya maiwasang sabihin, Daryl, anong ginagawa mo dito sa oras na ito? Bakit ang basa mo? Mabilis. Ay save mo siya, mabilis. Si Daryl ay wala sa mood para sa maliit na usapan at bulalas na parang baliw. Sa sandaling iyon, si Daryl ay tulad ng isang sulok na hayop sa kanyang nakakakilabot na pulang dugo ng mga mata. Nanginginig si Shelly, mabilis na umusad, at inabot ang kanyang kamay upang suriin ang pulso ni Yvonne. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Shelly nang suriin ang pulso ni Yvonne. Daryl. Ang kanyang hininga ay labis na mahina at ang kanyang puso ay maaaring tumigil sa anumang sandali. Natatakot akong wala akong kapangyarihan. Hindi naglakas loob si Shelly na tumingin sa mga mata ni Daryl at pasimpleng ibinaba ang kanyang ulo habang nagsasalita maingat. Siya ay naging isang doktor sa loob ng maraming taon at iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakasalamuha ang gayong medikal na kondisyon. Isip si Daryl nang marinig ang mga salita ni Shelly. Si Shelly ang pinakamahusay na doktor sa buong Donghai City. Ito talaga ang wakas kung sinabi niyang wala na itong pag-asa. Hindi nakapagsalita si Daryl nang maramdaman niya ang matalim na sakit sa kanyang dibdib at tahimik na dinala si Yvonne upang umalis sa ospital. Mahinang sinabi ni Yvonne, Daryl. Huwag mong sayangin ang iyong lakas, gusto ko. Isa na gugugulin ko ang aking huling sandali sa iyo. Si Daryl ay napunit na habang naglalakad papunta sa pasukan ng ospital. Hindi ako naniniwala na hindi ka maliligtas. Walang silbi ang ospital na ito, hanapin natin ang isa pa. Yvonne, please hang on di. Dinala ni Daryl si Yvonne at inikot ang Donghai City na naghahanap ng doktor na parang baliw. Hindi malinaw kung gaano karaming mga ospital ang binisita nila, ngunit lahat sila ay nagbigay ng parehong sagot. Wala akong kapangyarihan. Ang lakas ng espiritu ni Yvonne ay lubusang nasipsip ni Leroy. Ito ay katumbas ng pag-alis ng kanyang sigla mula sa kanya. Walang paraan upang ma-save ang Yvonne anuman ang advanced na medical na
Para sa mga update at higit pang mga nobela, ang teknolohiya ay si Daryl ay nakadama ng ganap na walang pag-asa nang siya ay lumabas ng huling ospital. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit at pinakawalan lahat ng sabay-sabay. Kay! Daryl ay umungol patungo sa kalangitan at ang kanyang boses ay naririnig sa kalahati ng Donghai City. Naging blanko ang isip ni Daryl habang nakahawak siya kay Yvonne ng mahigpit sa kanyang mga braso sa ilalim ng malakas na ulan. Pasensya na, Yvonne. Humihingi ako ng paumanhin. Nanginginig ang katawan ni Daryl. Habang nagbubulungan ng hindi mabilang na paghingi ng tawad, ngunit inangat ni Yvonne ang kanyang ulo at hinalikan siya bago niya matapos ang huli niyang paghingi ng tawad. Enaniki! Biglang huminto ang boses ni Daryl nang maramdaman ang tamis ng labi ni Yvonne. Ang kanilang halik ay natapos na sa pag-ibig at si Yvonne ay nagpakita ng isang mapagmahal na ekspresyon habang siya ay nakapatong laban sa mga bisig ni Daryl. Daryl, huwag kang masama. Medyo nasiyahan na ako sa iyong mga bisig. Itago mo lang yakap mo ako ng ganito, okay? Daryl. Mas lalo pang naramdaman ng marinig ang kanyang mga salita at niyakap siya ng mahigpit. Hindi malinaw kung gaano katagal silang magkayakap. Para sa mga update at higit pang mga nobela. Ngunit biglang napagtanto ni Daryl. O tama. Nakuha ko na. Tiyak na may solusyon ang ninong. Alam ng ninong ang maraming mga martial artist, tiyak na mayroong isang paraan upang ma-save ka. Paano nakalimutan ni Daryl ang tungkol sa kanyang ninong? Daryl, nakaramdam ng pag-asa sa sandaling iyon. Dinala niya si Yvonne, sumugod papunta sa kalye, at bumati ng taksi papunta sa Mid-City's Carter Mansion. Kaganinang madaling araw ng ang araw ay dahan-dahang sumikat sa mga abot-tanaw. Ang isa pang abalang araw ay nagsimula na ang mga kalye ng Mid-City ay unti-unting naging buhay. Ang hangin sa mga kalye ay malutong pagkatapos ng pagbuhos ng nakaraang gabi. Ang isang labis na nakakapagbigay na mansyon ay nakatayo sa pinakamataong lugar ng Mid-City. Ito ay walang iba kundi ang Carter Mansion. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tinatangkilik ni Zoran ang kanyang tasa ng tsaa sa bulwagan. Ang gawi sa pag-inom ng tsaa na ito ay nagpatuloy ng higit sa 20 taon, kaya't kailangan niyang uminom ng isang tasa ng tsaa tuwing umaga. Sir, bumalik na si Young Master. Taong bahay nagmamadali rushed sa hall at iulat sa Zoran. Bumalik na si Daryl? Agad na napuno ng mga ngiti ang mukha ni Zoran nang mailapag niya ang tsaa at malugod na niyang sasalubungin si Daryl. Ninong! Bago pa man tumayo si Zoran, narinig na niya ang aalalang boses ni Daryl habang hinawakan ni Daryl si Yvonne sa kanyang mga braso at nagmamadaling pumasok sa hall. Napansin ni Zoran ang mga mata na darugo at darog na katawan ni Daryl na bitbit ang isang bahagyang humihinga na babae na kasing putla ng multo. Nagulat si Zoran at mabilis na naglakad papunta kay Daryl. Daryl, anong nangyari sa'yo? Ano ang nangyayari? Kumalabog. Sa sandaling iyon, agad na lumuhod si Daryl. Ninong, mangyaring iligtas mo si Yvonne. I save mo siya, okay? Ako kadukhaan mo. Habang nagsasalita si Daryl, lumuhod siya at patuloy na kinatok ang kanyang noo sa lupa. Nagsimulang dumugo ang noo niya sa isang iglap ng mata, ngunit hindi niya maramdaman ang sakit. Naawa si Zoran kay Daryl at mabilis siyang inakbayan. Humarap siya, tumingin kay Yvonne at hindi mapigilang mapanganga. Tumingin si Zoran kay Yvonne na may gulat at hindi makapaniwala. Ang lakas ba ng espiritu ng babaeng ito ay pinatuyo? Ninong, may paraan ba upang mailigtas siya? Daryl nag-aalalang tanong sa isang ekspresyon ng pag-asa. Ang ekspresyon ni Zoran ay hindi mapalagay habang siya ay taimtim na nagsasalita, may sabi-sabi na mayroong isang masasamang pamamaraan mga siglo na ang nakakaraan na tinawag na madilim na paraan. Pagkatapos ng paglilinang, ang isang tao ay kailangang sumipsip ng espiritu ng ibang tao. Maaaring nasugatan ang babaeng ito ng masamang pamamaraan? Hindi mapigilan ni Zoran na bumuntong hininga at nagpatuloy, ang pamamaraang ito ay labis na mapanira. Kapag ang espiritu ng isang tao ay natanggap, sila ay mapagod at mabilis na lumapit sa pagtatapos ng kanilang buhay. Walang sinumang makakapagligtas sa kanila. Ano? Nanginginig si Daryl na agad na namumula ang mga mata habang umiiyak at nakaluhod sa lupa.
Ninong, kailangan mong maghanap ng paraan. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Naramdaman ni Zoran na walang magawa habang inaangat niya si Daryl. Daryl, wala talaga akong paraan para tulungan ka. Walang paraan upang mabuhay pagkatapos na maubos ang lakas ng espiritu. Sa paghusga sa kalagayan ng babaeng ito, maaari kong tantyahin na magkakaroon siya hanggang ngayong gabi upang mabuhay. Sa palagay ko, dapat kang maghanda sa kanyang pag-alis. Thud! Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dari na parang nawala ang lahat ng kanyang lakas at nanghihinayang umupo sa sahig. Kung maging ang ninong niya ay hindi maaaring makatulong kay Yvonne, kung gayon walang tunay na solusyon. Sa sandaling iyon, bahagya na binuka ni Yvonne ang kanyang bibig at pinilit na asmile. Daryl. Nararamdaman kong medyo pagod, gusto kong magpahinga sandali. Naramdaman ni Daryl ang isang bukol sa kanyang lalamunan at tumango at sinabi, sige, dadalhin kita sa silid para magpahinga. Siya pagkatapos ay natupad Yvonne pagkatapos ng pagtatapos ng kanyang mga salita. Biglang tumawag si Zoran kay Daryl habang papalapit sa pasukan ng hall. Daryl, magpalipas ng oras. Sa babaeng ito, tanungin kung mayroon siyang hindi natutupad na mga kahilingan. Masama ang pakiramdam ni Zoran bago niya matapos ang kanyang pangungusap at simpleng bumuntong hininga. Tahimik na tumango si Daryl sa kanyang ulo at dinala pabalik kay Yvonne sa kanyang silid. Kapag nasa silid, dahan-dahang inilagay ni Daryl si Yvonne sa kama at maingat na tinakpan siya ng mga sheet. May ngiti sa maputlang mukha ni Yvonne habang nakahawak ito sa kamay ni Daryl. Daryl, naalala mo pa ba ang biyahe natin? Mahinang tanong ni Yvonne. Siya ay labis na mahina, ngunit ang kanyang mukha ay napuno ng isang banayad ng ngiti. Mag-isa kang nahuli ang pating sa paglalakbay na iyon. Ang astig mo talaga, mahinang sabi ni Yvonne. Alam ni Yvonne na hindi siya magtatagal sa mundong ito at ayaw niyang makita na naghihirap si Daryl, kaya't nagdala siya ng isang mas nakaka-relax na paksa. Nanatiling tahimik si Daryl at simpleng madamdamin na tinitigan si Yvonne. Isinawsaw ni Yvonne ang kanyang sarili sa kanyang matatamis na alaala at marahang nagpatuloy, ang asawa ni Dax ay nalason din sa paglalakbay na iyon at lahat ay labis na balisa. Ikaw Pino ang isang tableta sa lugar sa kabila ng lahat ng tao, tumatawa sa iyo, ngunit lahat ay dumbfounded kapag ikaw. Talagang Pinong ang Pildoras. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Yvonne si Daryl na may ganyang pagsamba sa puso na tinakpan pa nito ang maputla niyang mukha. Alam mo ba mula sa araw na iyon pasulong, ikaw ang aking makapangyarihang lalaki at bayani. Walang mayamang bata ang makakapaghambing sa iyo. Ang paghinga ni Yvonne ay naging mabilis mula sa kilig. Biglang natakot si Daryl at mabilis na sinabi sa Yvonne, huwag kang magsalita, magpahinga ka na. Si Daryl ay nakaramdam ng isang nakakahimig na pang-amoy sa kanyang puso habang nagsasalita. Si Yvonne ay mayroon lamang 12 mga oras na natitira upang mabuhay at hindi ko siya mailigtas. Anong klaseng bayani ako? Anong klaseng lalaki ako? Naisip ni Daryl. Umiling si Yvonne na may ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata. Marami pa akong nais na sabihin sa iyo na kahit isang panghabang buhay ay hindi magiging sapat upang tapusin silang lahat. Kung hindi ko ito sasabihin ngayon, hindi ako makakakuha ng pagkakataon sa hinaharap. Ang mga mata ni Daryl ay namula ng luha habang ngumiti at tumango. Ayos lang. Mag-usap tayo, nakikinig ako. Dahan-dahang hinawakan ni Daryl ang kamay ni Yvonne habang nagsasalita ito. Sa sandaling iyon, mayroong isang napakalawak na init sa kapaligiran ng silid, ngunit sa loob ng init na ito ay isang mahinang pakiramdam ng pagdurusa. Ngumiti si Yvonne habang masidhing tumingin kay Daryl at marahang sinabi, Daryl, hindi maganda ang relasyon mo ni Lily. Noong huli at hindi maganda ang paraan ng pagtrato niya sa iyo. Sa sobrang pag-aalala ko, ngunit sabay na naiinggit sa kanya. Palagi kong naisip kung gaano ito kahusay kung ikaw ang aking asawa. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin o isipin ng ibang tao tungkol sa iyo, palagi akong nasa tabi mo. Dahan-dahang bumuntong hininga si Yvonne at nagpatuloy, ngunit ako ngayon. Alam na ang iyong relasyon kay Lily ay napabuti tulad ng kung sinaksak ka ng a best mother serendipity, hindi nakatulog si Lily ng 2 tuwid na araw. Doon ko alam na alaga talaga siya sa'yo.
Magaan ang loob ko sa iyo ng napakahusay na asawang nagmamalasakit at sumasama sa iyo. Alam mo ba, ang pinakalaki kong panghihinayang sa buhay ay hindi kita magawang pakasalan. Talagang pinagsisisihan ko ito. Sa sandaling iyon, talagang pagod si Yvonne at naramdaman ang parang natutulog. Gayunpaman, naglakas loob siyang ipikit ang kanyang mga mata dahil sa takot na hindi na niya makita muli si Daryl sa sandaling nakatulog siya. Naging emosyonal si Daryl nang marinig ang kanyang mga salita at hindi mapigilan ang luha niya habang umaagos. Ang mukha niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Yvonne at sinabing, "Yvonne, pasensya na. Kasalanan ko lahat eh." Thud. Sa sandaling iyon, si Daryl ay taimtim na nakaluhod gamit ang kanyang luha na mga mata at sinabing, "Yvonne, magpapakasal ka ba sa akin?" Nanginginig ang katawan ni Yvonne na napuno ng gulat at galak. "Daryl. Ikaw, Lee. Yvonne, magpapakasal ka ba sa akin?" Ulit ni Daryl na may determinadong mukha. Isang masayang ngiti ang agad na lumitaw sa maputlang mukha ni Yvonne habang tumango ito ng walang pag-aalangan. Ang pinakamalaking hiling ni Yvonne ay ang maging asawa ni Daryl at gugustuhin niyang siyempre na gugulin ang natitirang buhay sa kanya. Labis ang kilig ni Daryl at mumiti ng malawak. Siya white ang kanyang mga luha at tumayo. "Pumayag ka? Mabuti. Hindi mo ito pagsisisihan kapag sumang-ayon ka na." Nahihiyang ngumiti si Yvonne at walang imik. Sa sandaling iyon, si Yvonne ay mahina at maputla ngunit ang kaligayahan sa kanya ay naglabas ng isang pambihirang kagandahan sa kanya at naging sanhi upang mawala agad si Daryl sa kanyang kagandahan. Si Daryl ay tinitigan siya ng blangko ng ilang segundo bago siya maisip at sinabi, "Magpakasal tayo ngayong gabi." Naman. Mahinang sagot ni Yvonne na may mahiyaing ekspresyon kahit na mayroon lamang siyang isang araw na mabubuhay. Sulit kung mapapangasawa niya si Daryl sa araw na iyon. Gayunpaman, tiningnan ni Yvonne ang paligid at marahang sinabi, "Ngunit kailangan namin ng maraming bagay para sa kasal. Kailangan natin ng mga bulaklak, dekorasyon. Wala tayo niyan." "Tama, tama, gaano ako kalokohan," sabi ni Daryl habang hinahampas ang noo. Umiti siya at mabilis na sinabi, "Paano ko mapabayaan ang mga pangangailangan ng aking asawa, makukuha ko sila ngayon." Tinapos ni Daryl ang kanyang mga salita at aalis na sana sa silid. Gayunman, biglang tumigil si Daryl bago umabot sa pintuan. Humarap siya at tumingin kay Yvonne. May alalang tingin. "Yvonne, mag-iisa ka di." Si Yvonne ay masyadong mahina sa sandaling ito at aalala si Daryl na maaaring may mangyari kapag wala siya. Umiti si Yvonne nang maramdaman ang matinding pag-aalala ni Daryl at marahang sinabi, "Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako. Pumunta ka, pupunta ako. Rito naghihintay para sa iyo. Gusto pa rin kitang pakasalan pagkatapos ng lahat." Labis na masayang si Yvonne sa pagsasalita nito. Naramdaman ni Daryl ang isang bukol sa kanyang lalamunan at tumango ang kanyang ulo. Hindi na siya umimik pa at mabilis na umalis. Gabi na. Pinagpapawisan ang ulo ni Daryl habang bitbit ang mga bag na puno ng ang mga item ay bumalik sa Carter Mansion. Bumili siya ng maraming gamit sa kasal tulad ng mga kandila, parol at damit. Dinala ni Daryl ang mga bagay na iyon at mabilis na nag-jogging pabalik sa mansion dahil wala na siyang maraming oras na natitira kay Yvonne at kailangang magamit ng mabuti ang bawat segundo sa kanya. Nang papalapit na si Daryl sa silid, nakita niya si Sarah na naglalakad palapit sa kanya. "Bro." Tumawag si Sarah at nakangising tinanong, "Bakit ka bumili ng maraming bagay? Ano sila ang mga regalong ito para sa akin?" Natutuwa si Sarah nang marinig mula sa kasambahay na bumalik si Daryl, sa gayon ay hinanap niya siya. Umiti si Daryl at sinabi, "Ikakasal ako ngayon at ito ang mga gamit sa kasal." "Wow, ikakasal ka na?" Natigilan si Sarah at tuwang-tuwa na sinabi, "Magkakaroon ba ng maraming bisita? Sigurado ako na ito ay magiging sobrang buhay." Kinagat ni Daryl ang labi at umiling. "Ayoko. Kapag buhay na buhay. Walang sinuman ang may alam tungkol sa kasal na ito eksisiki para sa iyo." Napatalon si Sarah sa tuwa nang marinig ang kanyang mga salita. "Tanging ang alam ko tungkol dito. Maaari ba akong pumunta sa iyong kasal?"
Tanong ni Sarah gamit ang kanyang kagyat na nakatingin na mga mata. Bumuntong hininga si Daryl at ngumiti ng pilit. Halika nga, sabi ni Daryl nang bumalik siya sa kanyang silid. Magtatagal ng ilang oras upang palamutihan ang kasalsilid at sa tulong ng kanyang nakababatang kapatid na babae, makagugol ng mas maraming oras si Daryl kasama si Yvonne. Tuwang-tuwa si Sarah at masayang naglakad papasok sa silid kasama si Daryl. Gayunpaman, hindi niya namalayan na si Yvonne ay nasugatan ng malubha at hindi mabubuhay ngayong gabi. Inangat ni Yvonne ang kanyang ulo at nakita niyang bumalik si Daryl. Bahagyang ngiti ang lumitaw sa maputla niyang mukha. Gayunpaman, nagulat siya sa sandaling nakita niya si Sarah na sumusunod sa likuran ni Daryl. Ang batang ito ay T. Umiti si Daryl at sinabi, siya ang aking kabanalan, alam niyang ikakasal kami kaya tumulong siya. Tumango si Yvonne ng ulo at hindi mapigilang umiti nang maramdaman ang lakas ng kabataan ni Sarah dati papuri, ang iyong pagkadyos ay napakakaaya-aya. Nang marinig ang kanyang mga salita, matamis na sinabi ni Sarah, kapatid na babae. Maganda ka rin talaga. Ang aking kapatid ay isang maswerteng tao sa pag-aasawa ng napakagandang nobya. Nagpalitan ng tingin sina Daryl at Yvonne at mumiti ng walang imik. Pagkaraan ng ilang sandali, inabot ni Daryl ang mga dekorasyon kay Sarah at sinabi, ibibigay ko sa iyo ang mga tungkuling ito. Tulungan akong palamutihan ng maayos ang silid. Naman! Masayang sinabi ni Sarah habang nakatanggap siya ng mga dekorasyon at nagsimulang mag-abala sa mga bulaklak. Kinagat ni Yvonne ang labi at marahang sinabi kay Daryl, Daryl, may maipapangako ka sa akin. Siguradong, kahit ano at lahat ng bagay. Sabihin mo at papayag ako. Mariing tugon ni Daryl. Pinilit ni Yvonne ang isang ngiti at sinabi, sa kasal namin ngayong gabi, mangyaring huwag umiyak. Gusto ko ng aking huling sandali na maging isang magandang kasal sa iyo. Gusto ko ng masayang kasal sa iyo, hindi ko nais na sigaw. Naman! Daryl na dama ng isang bukol sa kanyang lalamunan bilang siya maingat na suportado Yvonne off ang kama. Yvonne, kasal natin ngayon. Magiging masaya ako syempre. Bakit ako iiyak? Narito, nagdala ako ng napakaraming mga damit pang kasal para sa iyo. Alin ang gusto mo? Binuksan ni Daryl ang isang bag habang nagsasalita siya at kinuha ang aming mga wedding gown. Mayroong higit sa 20 maluho na mga damit. Daryl ni. Natigilan si Yvonne nang hindi niya mapigilan ang tuwa sa loob niya. Bakit? Bakit mo binili ng napakarami? Maraming mga gown sa kasal na hindi napagpasyahan ni Yvonne kung alin ang isusuot. Ngumiti si Daryl at masidhing tumingin kay Yvonne. Ngayon ang araw ng aming kasal, natural na dapat magbihis ng maganda ang kasintahang babae. Kailangan mong maging mas maganda kaysa sa huling oras. Siyempre, ang tinutukoy ni Daryl ay ang kasal ni na Yvonne at Jeremy. Huwag nang ilabas ang nakakainis na insidente na ito, sabi ni Yvonne nang marinig ang mga salita ni Daryl. Si Daryl ang nag-iisang taong nais ni Yvonne na gugulin. Ang natitirang buhay niya. Ang kanyang nakaraang kasal kasama si Jeremy ay napawalang bisa. Smack! Natauhan si Daryl at mabilis na hinampas ang mukha. Napakaloko ko, karapat-dapat akong maparusahan. Dapat ay hindi nagdala ng malungkot na pangyayari. Akala ni Daryl. Masama ang pakiramdam ni Yvonne at mabilis na hinawakan ang braso ni Daryl. Dumi ka, bakit mo sinaktan ang iyong sarili? Hinimas niya ang mukha ni Daryl at nag-aalala. Masakit ba? Umiling si Daryl at ngumiti. Wala kahit isang peraso. Paano ako magiging handa na saktan ang aking gwapong mukha? Ang mga sinabi ni Daryl na ikinatawa ni Yvonne. Sa sandaling iyon, itinuro ni Daryl ang mga gown ng kasal at sinabi, tingnan, alin ang gusto mo? Tumango si Yvonne habang nakangiti at pinili ang paborito niyang damit na mabilis na dinala ni Daryl at maingat na tinulungan siyang isuot ito. Agad na natigilan si Daryl ang suot ni Yvonne ang damit na pangkasal. Ang hitsura ni Yvonne ay ganap na nagbago nang isinuot niya ang payat na damit na pangkasal na nagpapakita ng kanyang magagandang hubog. Bagaman maputla ang kanyang mukha, ang kanyang ngiti ay kapansin-pansin na maganda. Hindi mapigilan ni Yvonne na tumawa nang makita niyang nakatulala si Daryl. Umikot siya at tinanong, "Kumusta ito?"
Gayunpaman, siya ay masyadong mahina at nawala ang kanyang balanse sa kalahati. Mabilis na lumapit si Daryl at hinawakan siya habang ang puso niya ay nasa sobrang sakit. Yvonne! Are you G? Okay lang ako. Bumangon ulit si Yvonne at nakangiting tumingin sa salamin ng pampaganda. Ay. Hindi pa ako. Nakapagbihis ng makeup, kailangan maging maganda ako kapag pinakasalan kita. Let me help thee. Sabi ni Daryl habang nasasakal siya sa kanyang mga sinabi. Kinuyom ni Daryl ang mga kamao habang pinipigilan ang kanyang luha at saka tinulungan si Yvonne sa dressing table. At, bawal kang umiyak, okay? Nakuha mo. Ipinangako sa akin, sabi ni Yvonne mahina bilang siya napansin ni Daryl mata nililingon pula. Pagkatapos ay tuo ka siya at tumingin sa salamin at nakatuon sa kanyang makeup. Tahimik na tumayo sa likod si Daryl at pinapanood. Maya-maya, natapos si Yvonne sa pagsusuot ng kanyang pampaganda at sa isang iglap lang ng mata, ang maputlang mukha nito ay hindi masukat na mapangakit. Si Yvonne ay napuno ng saya habang siya ay lumingon kay Daryl at tinanong ng isang malaking ngisi, ano ang hitsura ko ngayon? Pulang-pula ang mga mata ni Daryl nang lumabo ang kanyang paningin. Siya Daryl hindi angat ang kanyang ulo upang tumingin sa Yvonne at mahina. Sinabi, napakaganda mo. Walang nobya sa mundong ito na maihahambing sa iyo. Kinagat ni Yvonne ang kanyang mga labi nang makita ang ekspresyon ni Daryl, ngunit nagkunwari na parang wala siyang nakita. Pagkatapos ay naglagay siya ng isang masayang ekspresyon at tinanong, ano sa palagay mo ang dapat naming pangalanan ang aming mga anak? Puno ng luha ang mukha ni Daryl, ngunit ayaw niyang masira ang sandali at maglaro. Ang aming mga anak ay dapat magkaroon ng mahusay na pangalan. Ang aming anak na lalaki ay tatawaging kataas-taasan, habang ang aming anak na babae ay magiging fortune. Magkasama silang magiging supreme fortune. Una na natawa si Yvonne sa kalokohan ni Daryl, ngunit sayang hindi na siya nakapagpigil pa at umiyak. Bumungad ang mga mata ni Yvonne. Hindi ko rin sigurado kung mabubuhay ko ang bukas. Walang point sa pagtalakay sa hinaharap, walang point sa pagtalakay sa ating mga anak. Yvonne, huwag kang umiyak, huwag kang iiyak, paulit-ulit na ulit ni Daryl. Habang niyakap siya nito ng mahigpit. Ayos ka lang, ayos ka lang. Magkakaroon kami ng magandang buhay. At magkakaroon kami ng maraming mga anak, ti. Sige, hindi ako iiyak, hindi ako iiyak. Pinahid ni Yvonne ang kanyang luha at ngumiti, sige, simulan na natin ang seremonya ng kasal. Malaki. Hinawakan ni Daryl ang kamay ni Yvonne at dahan-dahang tumayo. Sa sandaling iyon, natapos ni Sarah ng maayos at magaling na dekorasyon ng silid. Natuwa si Sarah nang makitang lumuhod na ang mag-asawa. Sinisimulan ba ninyo ang seremonya? Magaling iyan, magiging saksi ako. Tinapos ni Sarah ang kanyang mga salita at masiglang naglalakad patungo sa mag-asawa habang masayang binubulalas. Nagtipon kami dito ngayon para sa kasal sa pagitan ng aking kapatid at Miss Yvonne. Pagpalain ka ng kagalakan at kaligayahan sa mga langit na nagpapatotoo. Unang yumuko sa langit at lupa. Sina Daryl at Yvonne ay nakangiti sa bawat isa at yumuko na magkadikit ang kanilang mga kamay. Sumigaw si Sarah, ang pangalawang bow bilang paggalang sa mga matatanda. Humarap ang mag-asawa patungo sa Donghai City at yumuko. Sa sandaling iyon, maramdaman ni Daryl ang nanginginig na katawan ni Yvonne na para bang pinipigilan ang kanyang emosyon. Si Yvonne ay nag-iisang anak na babae ng yaong family. Siya ay natural na umaasa sa pagpapala ng kanyang ama sa panahon ng kasal nila ni Daryl, ngunit sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Hindi siya sigurado kung gaano pa siya katagal mabuhay at pigilan ang kanyang pinagsisisihang damdamin. Matapos sila ay gumalang ng may paggalang sa bawat isa. Hinawakan ni Daryl si Yvonne at tumayo na may hindi mapakali na punan ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, nakangiting sinabi ni Sarah, bro, kayo ni Miss Yvonne ay isang laban na ginawa sa langit. Naiinggit ako. Nais kong pareho kayong walang hanggang kaligayahan at manatili hanggang sa kayo ay matanda. Magkasama hanggang sa tayo ay matanda. Hindi mapigilan ni Yvonne ang sarili at nagsimulang lumuha. Natigilan si Sarah at nag-aalala na tinanong, Yvonne, anong mali? Ano ang nangyayari? May sinabi ba akong mali? Naisip ni Sarah.
Sigh. Huminga ng malalim si Daryl at pinigil ang mga kirot sa kanyang puso habang pinipilit nitong ngumiti. Mabuti na lang, masyado siyang nasasabi. Tumango si Sarah ng ulo ngunit may pag-aalinlangan pa rin. Hindi ba dapat siya tumatawa kung masaya siya? Bakit pa siya umiiyak? Ang kakaiba. Akala ni Sarah. Nakangiting sinabi niya, "O sige, oras na para sa inyong dalawa na pumasok sa silid ng pangkasal. Hindi na kita guguluhin." Umalis na si Sarah kaagad matapos ang kanyang sinabi. Sa sandaling iyon, maramdaman ni Daryl na lumala ang sigla ni Yvonne. Masama ang pakiramdam niya at marahang sinabi, "Yvonne, humiga ka sa kama at magpahinga sandali." Tumango si Yvonne sa kanyang ulo at hinayaan na dalhin siya ni Daryl sa kama na nakabalot ang mga braso sa lig niya. Humiga si Yvonne at marahang sinabi, "Dapat kang magpahinga, ganun din dapat pagod ka matapos akong buhatin sa paligid ng buong gabi." Ngumiti si Daryl at tumango. Naman. Sa sandaling iyon, pareho silang may parehong saloobin. Hindi mahalaga kung ano ang mangyayari sa hinaharap, nais nilang pahalagahan ang bawat segundo na magkasama sila sa sandaling iyon. Nang mahiga na si Dari, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Kilabot ang isang payat at kaakit-akit na figura ay dahan-dahang lumakad sa silid. Si Susan na ang lumakad. Nagulat si Daryl nang makita siya at mabilis na tumayo at tinanong, "Tita Susan, may problema ba?" Hindi rin mapalagay ang ekspresyon ni Yvonne nang maramdaman niya ang medyo awkward. Siya ay nasa bahay ng iba kung tutuusin. Tumingin si Susan sa paligid at napansin ang mga dekorasyon ng silid. Mayroong isang tiyak na pag-usisa sa kanyang mukha nang tanungin niya, "Nag-asawa ba kayo?" Bagaman nausisa si Susan, wala siyang balak na sawayin sila. Sa sandaling iyon, tumango si Daryl at mumiti ng pilit. "Ginawa namin." Si Yvonne ay pinatuyo ang kanyang lakas ng espiritu. At wala nang natitirang oras. Pareho kaming may parehong ideya at ayaw iwanan ang anumang mga panghihinayang. Tahimik na tumango si Susan nang marinig ang kanyang mga salita at sinabi, "Daryl, masasabi ko na mayroon kang malalim na pagmamahal kay Yvonne. Ngunit hindi mo rin dapat nararamdaman masama, maaaring magkaroon pa rin ng isang sliver ng pag-asa para sa kanya." Ano? Mayroong isang paraan upang ma-save si Yvonne. Sa sandaling iyon, nanginginig ang buong katawan ni Daryl habang balisan niyang bulalas, "Tita Susan, sabihin mo sa akin ng mabilis. Paano maliligtas si Yvonne?" Umiti ng mahina si Susan at umiling. "Maaari kong sabihin sa iyo kung paano i-save siya, ngunit ipaalam sa akin na malinaw na hindi ka dapat maglagay ng labis na pag-asa sa pamamaraang ito."